Hindi man madalas mangyari, ngunit minsan, naghihiwalay ang dalawang tao, hindi dahil hindi na nila mahal ang isa't isa. Minsan ang pagkakawalay ay isang paraan para mas mapagtibay pa ang mga pusong tunay na nagmamahalan. Dear Amihan Stories presents The Billionaire I Shouldn't Love Again, written by Clover Daffodil. Lumayas ka sa pamamahay ko! Malakas sa sigaw ng ina ni Bella. Mahigpit nitong hinawakan ng kamay niya habang kinaladkad palabas ng bahay. Hinagis nito ang maleta at bag niya sa lupa na parang isang basurang walang halaga. At katulad ng mga gamit niya, para na rin siyang basurang basta na lang itinapon palabas. Napatitig siya sa mga gamit niyang nakakalat sa lupa. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lang siya tratuhin ng sariling ina. Nay naman, palalayasin niyo talaga ako. Hindi niya makapaniwalang tanong. Wala po ako matutuluyan. Pero hindi lang yun ang iniinda niya. Mas mabigat sa dibdib niya ang katotohanang nagawain sa kanya ng sarili niyang ina. Nasa abroad ang kuya niya para magtrabaho. Mas maganda ang karir nito at mas malaki ang sahod kumpara sa kanya. Iyon marahil ang dahilan kung bakit okay lang na palayasin siya dahil buwan-buwan na walang mintis magpadala ang kuya niya. Kung yun lang ang paraan para tumino ka, oo, palalayasin kita! Malakas nitong sigaw. Nay, hindi naman natin kailangang umabot sa ganito eh. Hindi naman maayos ang pagpapalayas niyo sa akin ng sitwasyon ko. Hindi ako kung sino lang para gawin niyo to. Anak niyo ako, wag naman ganito. Tinignan lang siya nito na masama. Walang konsensya, walang halong pangungutya at pagkadismaya pa ang ngiti nito. Wala akong anak na palamunin at walang silbi. Ginawa mo yan sa sarili mo kaya panindigan mo. Napapikit siya sa mga masasakit na salitang ibinato nito. Parang mga kutsilyong paisa-isang bumaon sa dibdib niya. Walang silbi. Habang may trabaho ka, may silbi ka sa amin. Nakakatulong ka, may naibibigay. Pero ngayon nag-resign ka, ano ka pa? Wala ka ng saysay. Mariin niyang naikuyom ang kamao. Retirement plan? Provider? Talaga? Iyon lang ba ang sukatan ng halaga niya sa sariling ina? Bakit ba hindi niyo ako maintindihan? Malakas niyang sigaw. Punong-puno na siya. Ni minsan ay hindi pa niya nagawang taasan ng boses ang kanyang ina. Ngayon lang. At bakit kita iintindihin? Galit na tanong nito. Pinag-aral ka namin. Binigyan ka namin ng magandang buhay. Ang gagawin mo na lang ay magtrabaho at mag-provide. Provider? Anong gusto niyo? Magkanda kuba-kuba ako magtrabaho para lang buhayin kayo? Hindi ako robot. Anak niyo ako. Napapagod din ako, Nay. Aba, sa panahon ngayon wala na mas mahalaga kundi pera. Kung walang magpo-provide, paano tayo mabubuhay? Anong kakainin natin? Bato? Matanda na kami ng amo mo, Bella. Anong aasahan mo? Kami pa ang magtatrabaho? Nung kaya pa namin, ibinigay na namin lahat sa'yo. Wala kaming ibang gusto kundi bigyan ka ng marangyang buhay at alagaan mo kami kapag hindi na namin kaya. Mahabang paliwanag nito. Namumuo na rin ng luha sa mga mata. Naibigay na namin lahat ang dapat naming ibigay. Ngayon, ikaw naman ang dapat. Dagdag nito. Ito na ba yung marangyang buhay na sinasabi ninyo? Tanong niya habang nakabuka ang mga palad. Nakapagtapos nga ako at nagkaroon ng trabaho, pero hindi ibig sabihin yun na marangyan ang buhay ko. Nasa simula ka pa lang ng buhay mo kung tutuusin. Nagsisimula pa lang ang marangyang buhay mo, pero huminto ka. Hindi ko alam kung anong kademonyo nang pumasok sa utak mo at nagawa mo mag-resign. Nag-iisip ka ba talaga? Sana ay hindi nila nakita ng nanay niya ang clearance form na may pirma ng HR. Patunay na tuluyan na siya nag-resign. Akala niya na itago na niya yon na maayos. Dapat sana'y nakahanap muna siya ng bagong trabaho bago pa nito mabuking ang totoo. Kaso huli na. At ngayon, mapapalayas pa siya. She's a high school teacher. 5 taon na siya nagtuturo sa pampublikong paaralan. 5 taon ng pakikisabay sa lahat ng pamantayan ng pagpupursige kahit pagod na. Nandoon ang katawan niya pero matagal nang wala ang kaluluwa. Alam niyang hindi yun ang gusto niya, na kahit gaano siya kabihasa, kahit ilang taon pang igugol niya doon,
Hindi iyon ang buhay na pinapangarap niya. Mali ba talagang piliin ang pangarap bago ang lahat? Nagsalubong ang kilay ng nanay niya. Ang pangarap ko ay pangarap mo. Palagi ko sinasabi sa'yo yan. Ayoko na pong magturo, Nay. Hindi ko na gusto manatili doon. Sa wakas ay nasabi niya rin. Lahat ng panahong umuuwi siya na nakangiti at sinasabing okay lang ang lahat, ay puro kasinungalingan lang. Ang totoo, parang parusa ang bawat araw na pumapasok siya sa eskwelahan para magturo. Isang trabahong hindi niya gusto at napilitan lang siyang pasukin. Kahit ayaw mo o gusto mo, sana tiniis mo na lang. Bulyaw nito, halos hindi siya matignan ng diretsyo sa sobrang dismaya. Sa panahon ngayon, hindi na mahalaga kung gusto mo o hindi. Ang mahalaga may ikinabubuhay tayo at ipapakain sa pamilya dahil sa trabaho mo. Mariin niyang kinagat ang ibabang labi. Napasulyap siya sa kawalan. Kahit ano pang sabihin niya, hindi rin naman ito pakikinggan. Ang hirap kasi sa'yo. Konting hirap, iiyak ka. Konting sakit, reklamo agad. Konting problema, gusto mo na sumuko. Napayuko siya. Mas lalo pa naiyak. Hindi naman ako iiyak, magrereklamo o susuko agad kung gusto ko lang talaga ginagawa ko eh. Kahit anong gawin mo, hanggang dyan ka na lang. Doon ka na lang sa trabahong yun magaling. Pinakawalan mo pa. Huminga siya ng malalim at pilit ikinalman sarili. Ilang beses na niyang narinig ang mga salitang yon. Pero sa lahat ng pagkakataon, ngayon ang pinakamasakit. Ayoko na pong magturo, Nay. May iba po akong gustong gawin. Gagawin ko ang bagay na talagang gusto ko at magpapasaya sa akin. Humikbi siya. Maliit lang po ang kinikita ko sa trabaho. Hindi rin po magandang trato nila sa akin doon. I'm tired of doing my best kasi wala namang nakakakita doon. Para siyang batang nagsusumbong. Napailing ang nanay niya. Tila mas lalo pang bumabantingin ito sa kanya. Ano naman trabahong a-applyan mo? Sa kursong tinapos mo at sa paaralang pinanggalingan mo, sa tingin mo ba may tatanggap sa'yo? Mag-realistiko ka naman. Dapat nga nagpapasalamat ka pa na natanggap ka sa dati mong trabaho eh. Hindi niyo ba nakikita, Nay? Hindi na ako masaya sa trabaho yun. Paano hindi ka masaya? Pinili mo yan. Hindi ko to pinili, Nay. Kayo may gusto nito. Sinabi ko naman sa inyo noon pa na hindi ko to gusto. Pero ano sabi niyo? Makakabuti to para sa'yo. May future ka rito. Eh, Nay, paano naman yung ngayon? Paano yung araw-araw kong pakiramdam na wala akong direksyon kasi hindi ko naman to pinili? Halos mabasag ang boses niya sa pagpipigil ng hikbi. Hindi ako masaya, Nay. Pakiramdam ko ako yung nagdurusa para lang matupad ang mga pangarap niyo. Gusto niyo ng guro sa pamilya? Eh bakit hindi kayong kumuha nito? Bakit kailangan ako magsakripisyo para sa gusto ninyo? Tumagilid ang mukha niya nang biglang dumampi ng malakas ang pala dito sa pisngi niya. Tumalim ang tingin ng ina sa kanya. Sinisisi mo ba ako? Nasasaktan itong tanong. Hindi, Nay. Umiiyak siyang umiling. I just want you to hear me out this one time. Huminga siya ng malalim. I had a big dream. I used to have a big dream nung maliit pa ako. Madiin yan sabi. Kayo nagpaniwala na kaya ko nun. At kayo rin pala sisira ng kumpiyansa kung maabot yun. Kinuha niya ang maleta at bag na nasa sahig, saka marahas na pinunasan ng basa niyang pisngi. Sa huling pagkakataon ay hinarap niya ang kanyang ina. Kung ito talaga ang gusto niyo, sige. Aalis ako at hindi na ako babalik. Mariin niyang sabi saka tumalikod at mabilis ang hakbang na lumakad palayo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Tuloy-tuloy lang ang paglalakad niya, walang direksyon. Ang tanging alam lang niya ay gusto niyang makalayo. Madilim na, malamig, at halos walang tao sa paligid. Maliban sa mga sasakyang dumaraan sa kalsada. Dinala siya ng mga paa niya sa isang poste na halos pundi na ang ilaw. Sa gilid niyon ay may isang bench. Naupo siya doon at pagod na sumandal. Napatitig na lang siya sa kalangitan. Ayaw na ayaw niya kapag gumagabi kasi kadalasan, doon pumapasok lahat ng pagdududa at dismaya niya sa sarili. Pero ngayong wala siyang mapuntahan, parang karamay niyang buwan at mga bituin. Pathetic. Bulong niya sabay labas ng cellphone. Agad siyang pumunta sa contacts. Gusto niyang humingi ng tulong. Pero kanino? Doon lang niya na-realize kung gaano kalungkot ang buhay niya. Wala siyang matawagan kasi
wala siyang kaibigan. Kapag ba nagsorry ako, tatanggapin ulit ako ni nanay? Mahina niyang tanong sa sarili. Kapag ba sinabi kong babalik ako sa pagiging teacher, mapapatawad niya na kaya ako? Muling tumulo ang mga luha niya. Nag-scroll pa siya sa phone book hanggang sa huminto ang mata niya sa isang pangalan. Dante. Matagal na mula nung huli niyang makita ang pangalang yon. Akala niya, na-delete na niya ang number nito, pero hindi pa pala. Dante is her ex. They've been together for 3 years, but things happened and they fell apart. Halos 2 years na silang break. Gusto niyang humingi ng tulong pero hindi na para guluhin pa ito. Itatago na niya sana ang phone sa loob ng bag pero aksidente niyang napindot ang contact. My God! Huli na ang lahat. Bago pa niya ma-end ang tawag ay may sumagot na mula sa kabilang linya. Hi, who's this? Tanong nito. Kumabog ang puso niya. Matagal na rin mula nung huli niyang marinig ang boses nito at hindi pa rin nagbabago ang epekto nito sa kanya. Sino to? Balik niyang tanong. Gusto niya sampalin ang sarili. Hindi naman talaga yon ang gusto niyang sabihin. Ikaw ang tumawag, tapos ako pang tatanungin mo kung sino ko. Balik nitong sagot, nagtataka. Ako ba? Pasensya na, maling number yata ang natawagan ko. I'm pretty sure you know me well, at hindi ka naman talaga nagkamali ng tawag. Natawa siya. Aksidente ko lang napindot. Wala talaga akong intention na tawagan ka. I'm sorry. Why was my number showing on your screen? You're fighting the urge to call me, then inisip mo na wag na lang. But you accidentally hit the call button. Tama ba ako? Parang nabasa nito ang nasa isip niya. Ang galing naman. Bakit mo naman naisip yan? May pagka-assuming ako minsan. I want to believe you were thinking about me. Kumusta ka na? Nakakabigla yung tanong mo Okay lang naman. Bakit parang hindi? Sorry. Bakit ka nagsasorry? Sorry for disturbing you. Patanong niya sagot. Hindi ka naman istorbo. Napayuko siya. Wala nang maisip na sasabihin. Kapag napahaba pang usapan nila, ay baka kung saan pa mapunta. So, ibababa ko na to. Umakto siyang papatayin na ang tawag na muli ito magsalita. Bella. Biglang tawag nito sa kanya. Bakit? Are you okay? Tanong nito. Isang tanong na alam niyang hindi niya masasagot ng totoo. Natigilan siya. Pilit niyang pinigilang maiyak. Oo naman. Bakit? Hindi ka naman mukhang okay eh. Paano ka naman nakakasiguro? Hindi mo naman ako nakikita. You don't sound well. Pilit siyang tumawa. Feeling mo lang yun. Where are you? Tumingin siya sa paligid. Sa bahay. Pagsisinungaling niya. Are you sure? Bakit? Pupuntahan mo ba ako kung sasabihin ko sa'yo? Anya na parang nanghahamon. I will. Mabilis itong sagot. Tumawa siya. Hindi pwede. Tapos na sila. Hindi na para magkita pa sila. Pero okay lang naman siguro kung magtanong siya kung saan siya pwedeng matulog ngayon. Lulunukin na niya ang pride niya. Mas okay na yon kaysa wala siya matuluyan ngayong gabi. May alam ka bang pwedeng matuluyan ngayon? Tanong niya. Matagal bago ito sumagot. Meron. Talaga? Saan? Yeah, you choose sa bahay o sa penthouse ko. Napakurap siya. Ha? Kahit na hindi niya ito nakikita, ay nai-imagine na niya ang pagngisi nito habang kausap siya. Other than that, may alam akong apartment na pwede mong tuluyan. Send mo sa akin ang location. Bakit muna? Napalayas ka no? Napalunok siya sa hindi inaasahang tanong. Oo na, napalayas ako at wala akong matutuluyan ngayon. Okay na? Pag-amin niya, narinig niya malalim nitong buntong hininga. Kalma ka lang, ito na, isisend ko ng address. Ilan segundo lang ay nakatanggap siya ng mensahe mula dito. Naka-highlight doon ang address ng apartment na sinasabi nito. Malapit lang kaya mabilis niyang mapupuntahan. Salamat, Anya. Hindi na siya naghintay ng sagot at agad na pinutol ang tawag, saka pumara ng taxi. Pinuntahan niyang address na ibinigay nito. Isa yung building na may 4 na palapat. Mukhang luma na pero matibay pa rin ang estruktura. Pumasok siya sa loob at tumiretso sa receptionist. Hello, miss. Meron ba kayong available na unit? Tanong niya. May tinignan ng receptionist sa monitor bago muling tumingin sa kanya. Ma'am, kayo po ba si Bella Reyes? Tanong nito. Bahagyang napanganga siya.
Nakakagulat na alam nito ang pangalan niya kahit ngayon lang siya napadpad sa gusaling yun. Oo, ako nga. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ngumiti ang babae. Actually, ma'am, kaka-update lang nito mga 30 minutes ago. May naka-reserve pong unit under your name. Napakunot ang noon niya. Ha? Paano? May tumawag po kanina around 7:30 p.m. Sabi niya baka dumating kayo ngayong gabi at kailangan niyo ng matutuluyan. Pinasikaso niya agad ang unit. Bayad na rin po ang renta niyo. Good for 1 year, kaya wala na kayong iisipin. Mas lalo siya nalito. Wala siya maisip na ibang taong gagawa noon maliban sa isa. Sinong tao bang tinutukoy mo? Tanong niya kahit alam na niya ang sagot. Napakamot sa ulo ang receptionist. Pasensya na po ma'am, ang sabi niya huwag ko raw pong sabihin. Wala bang kahit anong clue kung sino siya? Usisa pa niya. Sandali itong nag-isip bago sumagot. Ang sabi po niya, siya raw si Mr. Great. Kilala niyo po ba ma'am? Agad siyang natawa. Mr. Great? Seryoso ba siya? Natatawa niyang sabi. Isang tao lang talaga na iisip niya na ipakilala ang sarili bilang Mr. Great. Natawa na rin ang babae pero agad din itong tumigil at tumikhim. Sige. Kung tatawag ulit si Mr. Great, pakisabi babayaran kong renta. Uutangin ko muna sa ngayon at babayaran ko na lang kapag nakaluwag-luwag na ako. Okay po ma'am. May I just see a valid ID to confirm your identity? Then I will give you the keycard. Agad niyang dinukot ang wallet sa bulsa ng pants at kinuha ang ID. Inabot niya yun sa receptionist at agad naman niyong isinuri. All good po. Ito na po ang keycard niyo. Room 301 third floor. Fully furnished na rin po yun. Wala na po kayong poproblemahin pa. Ibinalik nito ang ID sa kanya kasama ang keycard. Salamat. Ngumiti siya, tumalis na. Dumiretso siya sa elevator. Ilan sandali lang ay nasa third floor na siya. Inisa-isa niya mga numero ng unit hanggang sa mahanap ang kanya. Agad siyang pumasok at iginalang paningin sa loob. It was just a plain room. May single bed na pang isang tao lang talaga. Isang mesa, drawer, cabinet, may AC, flat screen TV at sofa. Hindi man malaki ay sakto na para sa kanya. Nang makalapit sa kama ay agad siyang bumagsak sa malambot na kutsyon at nakatulog agad dahil sa matinding pagod. Tanghali na nang magising siya. Inaantok pa siya pero pinilit niyang dumiretso sa CR at maligo. Malamig ang tubig na dumadaloy sa buong katawan niya. Sa lamig niyon ay tuluyan siya nagising. Bumalik sa isip niya ang lahat na nangyari kahapon. Ang mga sinabi ng kanyang ina, ang pag-alis niya, ang pag-uusap nila ng ex niya, at kung paanong nagkaroon siya ng matutuluyan dahil dito. Hindi pa pala ako nakakapagpasalamat. Bulong niya sa sarili. Pinatay niya ang shower at lumabas mula sa CR nang walang kahit anong suot. Agad siya nagbihis at muling tinitigan ang pangalan nito sa phone book. Dante. The name was enough to make her heart skip a beat. Mahal pa kaya siya nito? Hindi niya maiwasang itanong yon sa sarili. Sa ginawa nitong pagtulong sa kanya, sa kabila ng mga masasakit na salitang binitawan niya noon, kahit minsan ba, hindi ito nagalit sa kanya? Natawa siya ng bahagya saka inihagis ang cellphone sa kutsyon. Tama na sigurong pag-uusap nila kahapon. Ngayon ay hindi na niya ito guguluhin. Mas mahihirapan lang siya, pati na rin ito. Tumayo siya at lumabas ng unit para bumili ng pagkain. May malapit na karenderya, isang kanto lang ang layo mula sa building. Bumili siya ng kaldereta at sisig, sinamahan ng kanin at ipinabalot para i-take out. Pabalik niya sa apartment, sumakay siya ng elevator nang hindi tumitingin sa lalaking nakasabay niya. Anong floor? Tanong nito. Teka, parang pamilyar ang boses ah. Anya sa isip, pero nagkibit-balikat na lang siya. Baka nagkataon lang. Third floor, salamat. Sagot niya sabay lingon sa lalaki. We're on the same floor din. Sagot nito, may ngiting hindi may pinta. Napatras siya at bahagyan ng laki ang mga mata. Diyos ko, iyon na lang ang nasabi niya sa isip. The guy was no other than Dante, her ex. Nakangiti ito. Tanging ito lang ang masaya sa muling pagtatagpo nila. Habang siya ay gusto na lang tumakbo. Napasama pa na sa elevator sila kaya wala siyang takas. Hinarang niya ang buhok sa mukha at pilit na umiwas ng tingin. Are you ignoring me now? Tanong nito. Ha? Anong ibig mo sabihin? Anya saka pumeke ng tawa.
Acting like a stranger? A stranger? Ako ba? Hindi naman kasi kita kilala. Hey, you just called me yesterday, tapos ngayon hindi mo ako kilala? Anito, halatang naiinis na. Umurong siya at mas nagsumiksik sa pader ng elevator. Sorry, sino ka nga ulit? Bella, this isn't funny. Bigla nitong hinawakan ng isa niyang kamay at dinikit siya sa pader, kinorner siya. Ano bang ginagawa mo? Bitawan mo nga ako! Asik niya. Ngumiti ito at bahagyang inilapit ang mukha sa kanya. Then, stop pretending that you don't know me. Tumagilid ang ulo niya tumingin sa ibang direksyon. Hindi naman talaga kita kilala. Sa haba ng panahon na hindi kita nakita, nakalimutan ko ng pangalan at mukha mo. Dahilan niya. Hinawakan nito ang baba niya at pilit siyang pinaharap dito. I'll make you remember then. Don't look away. Tigan mo ko sa mga mata. Ayoko nga. Sino ka ba kasi? Say my name. Hindi nga kita kilala. Kilala mo ko. Love. Baka ibang taong sinasabi mo. Baka kamukha ko lang. Kung ganon, sino ka? Bianca! Mas lalo itong ngumiti pero hindi natawa. Bianca, that suit your face. Ha? Sira ulo ka ba? Bitawan mo nga ako. Sexual assault tong ginagawa mo, sir. Sir, you used to call me love, remember? Ha? Love? Mukha mo. Cringe naman nun. Asar niyan tugon. Sumama ang tingin nito. Agad siya nagsisi na sinabi niya yon. Unti-unting lumapit ang mukha nito. Teka! Anong gagawin mo? Bitiwan mo nga ako. Isa pa sisigaw ako. Banta niya pero tuloy-tuloy lang ito sa paglapit. Sakto namang bumukas ang elevator. Wala sa sariling tinuhod niya ang harapan nito saka tumakbo palabas. Agad siyang bumalik sa unit niya at halos ibato ang pinto sa sobrang pagkataranta. Napakapit siya sa dibdib. Sobrang lakas ng kabog niyon. Hindi niya inasahan na magkikita sila. Sinungaling siya kung sasabihin niyang hindi niya ito na-miss. Masaya siyang makita ito. Walang nagbago sa mukha nito kahit 2 taon na nakalipas. Ang buhok lang ang nagbago. Mahaba pa yon nung huli niya ito nakita. Pero ngayon ay medyo maiksi na at maayos na naka-wax. Naka-formal suit din ito at mukhang may pupuntahang importanteng business meeting. Ibig sabihin lang yon, napangiti siya. Siguro, natupad na niyang pangarap niya maging isang matagumpay na businessman. Proud siya. At kahit hindi na sila, ay lihim pa rin niya itong ipinagdarasal. Lumakad siya papunta sa mesa at inilapag ang biniling kanin at ulam. Naghanda siya ng plato at kutsara, sa kadahan-dahang pinakalma ang sarili. Masagana siyang kumain, pero ang lalaki pa rin ang laman ng isip niya. Ano kayang ginagawa nito sa building? Tumigil ang kamay niya sa pagsubo. Teka, sabi niya sa 3rd floor siya. Napatayo siya. Ibig sabihin, dito rin siya nakatira? Agad nang hina ang mga tuhod niya at napaupo muli. Wala siyang ibang naiisip na posibilidad kundi sinadya talaga ng lalaki na paglapitin ang mga landas nila. Ay, ano ba yan? Tinampal niya ang sariling noo. Pinilit niyang ubusin ang pagkain sa plato at agad na naghanap ng apartment o hotel na pwede niyang tuluyan ngayong gabi. Pero halos lahat ng opsyon ay mahal at kung pipilitin niya, mauubos agad ang natitira niyang savings. Wala pa siyang trabaho at malaking tulong na rin na bayad ng renta sa tinitirhan niya ngayon. Good for 1 year. Babayaran na lang niya kapag may pera na siya. Pero sa ex niya, sa taong nasaktan niya noon, okay lang ba talaga yun? Nagkibit-balikat siya. Ay, bahala na. Wala na rin naman siya magagawa. Naroon na siya. Isa pa wala naman siyang pera kaya wala siyang karapatang mag-inarte. Nang maghapon din yon ay nagsimula siya maghanap ng trabaho na pwede niyang applyan. Ever since she was a kid, pangarap na niya maging editor. At ngayon, susubukan niyang abutin yon. Kahit hindi siya nagtapos sa kursong malapit sa field na yon, marunong naman siya. At higit sa lahat, may tiwala siya sa sariling kaya niya. Binuksan niya ang job site. May ilang job postings na lumabas. Editor, editorial assistant, junior editor. Mahina niyang basa habang nag-i-scroll. Isa-isa niyang binuksan ng mga posisyon, kahit karamihan sa mga yon ay nangangailangan ng degree sa journalism, English o mass communication. Mga kursong hindi niya kinuha. Naghanap pa siya ng iba.
Napahinto siya sa isang job posting mula sa isang kilalang independent publishing company, Verb House Company. We're looking for a freelance manuscript editor with a sharp eye for grammar, structure, and voice. Experience preferred but not required. Passion and attention to detail are a must. Napalunok siya habang binabasa ang qualifications. Kulang siya sa formal training, oo, pero may portfolio naman siya. Inayos niya ang resume na nakasave sa desktop. Binuksan ang draft ng cover letter. Sandali siyang tumigil at napatingin sa pader. Saka huminga na malalim at pinindot ang send. Ngayon lang siya nagpasya sa isang bagay na gusto niya. At ngayong araw din na yon ay papatunayan niya nagkamali ang nanay niya sa sinabi nitong wala siyang mararating sa trabahong gusto niya. Ngunit, dumaan ang ilang linggo na wala siya natanggap na email mula sa kumpanyang inaplayan niya. Ay, pambihira. Iritado niyang ibinalik sa bulsa ang cellphone matapos i-check ang email. Walang sigla siyang lumabas ng unit para bumili ng pagkain. Magtatanghali na rin at hindi pa siya kumakain mula umaga. Saktong bumukas din ang pinto sa kabilang unit. Napatingin siya sa lalaking lumabas at lumingin din ito sa kanya. Wala sa sariling napaayos siya ng tayo. Nanlaki ang mga mata niya nang makilala si Dante. Isang malutong na mura ang pinakawalan niya sa isip. Hindi lang pala sila same floor, kundi magkatabi rin ang unit. Nakasuot naman ito ng formal attire at mukhang papasok na sa trabaho. Ngayon lang niya ulit ito nakita. Umiwas ito ng tingin na para bang hindi siya kilala. Hindi ba siya nito papansinin tulad ng ginawa nito noong magkita sila sa elevator? Hanggang ngayon ba ay masama pa rin ang loob nito? Aminin man niya o hindi, nakonsensya siya sa ginawa niya. Mali naman talaga, lalo na't ito ang tumulong sa kanya, kaya lang ay inabot siya ng pagiging loka-loka dahil hindi siya handa nung unang beses silang magkita makalipas ang 2 taon. Dante! Tawag niya sa pangalan nito. Lumakad ito papuntang elevator. Agad siyang humabol at sumabay dito. Dante, sorry nga pala sa ginawa ko nung nakarang araw ah. Masakit ba yung pagtuhod ko? Paumanhin niya. Nakita niya ang pagsasalubong ng kilay nito. Ngayon mo lang talaga naisipang mag-sorry. Sa wakas ay nagsalita din ito. Ngayon na lang ulit tayo nakita eh. Sorry na. Sorry na? San? Sa ginawa mo recently 2 years ago. Natigilan siya. Hindi niya inasahan ang biglang pagbukas nito sa nakaraan nila. Sa ginawa ko sa elevator, syempre. Hindi mo ba alam na genital part ang pinakasensitibong bahagi ng katawan ng lalaki? Konting tama lang, sobrang sakit na. Napakamot siya sa pisngi at napayuko. Kasalanan mo rin naman kasi, self-defense lang yung ginawa ko. Bigla itong tumingin na masama sa kanya. Alam mo ba kung anong posibleng epekto nun sa katawan ng lalaki? Nagkakaroon yun ng pagkahilo at pagsusuka kapag biglaan ng sakit. Dagdag pa nito. Gulat niya itong nilingon. Seryoso ka? Hindi niya alam na pwede palang mangyari yun. Pwede ako magkaroon ng internal injury, depende sa lakas ng tama. Magkaroon ng problema sa pag-ihi o erectile dysfunction, temporarily. Sa matinding kaso, maaaring maapektuhan pansamantalang daloy ng ihi o ang kakayahan sa ereksyon. Ang malala, posibleng magkaroon ng testicular torsion o rupture. Pwedeng mabaluktot ang ugat o pumutok ang laman ng testicles. Umawang ang bibig niya. Nag-aral ka ba ng medisina? Bakit ang dami mong alam? Nag-search ako syempre, ayokong mabaog. Napanganga na naman siya at mas lalo nagulat. Mabaog? Pwede ka mabaog sa ginawa ko? Oo, kaya kung gusto mo akong saktan, yakapin mo na lang ako hanggang sa hindi na ako makahinga. O di kaya, kagatin mo na lang ako sa labi. For sure, mas malala pa yun kesa sa pagtuhod mo sa sandata ko. Napangiwi siya. Baka pwedeng iuntog ko na lang yung ulo mo para mas madali yun. Pwede rin, pero sa dibdib mo na lang para hindi masakit. Natigilan siya at agad na nag-init ang kanyang pisngi. Aba, ang bastos talaga ng bibig mo. Steal it with your lips. Aray! Daing nito ng kurutin niya sa braso. Agad itong dumistansya at hinimas-himas ang braso. Ang sakit! Palagi mo na lang ako sinasaktan. Sambit nito na para bang may dalawang ibig sabihin. Umiwas siya ng tingin. Puro ka kasi kalokohan. Sa'yo lang ako ganito. Hoy! Bigla niya itong dinuro. May gusto ka pa rin ba sa akin hanggang ngayon? Hindi niya naiwasang magtanong kahit obvious naman sa mga kilos nito. Ngumiti ito at hinawakan ng daliri niya nakaturo dito. Ano sa tingin mo?
Bariin niyang binawi ang daliri at muling umiwas ng tingin. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Binayaran mo ang renta ko, good for 1 year. Tapos ikaw na rin ang nag-asikaso ng unit at tutuluyan ko. Sinadya mong magkatabi ang unit natin. Sinadya mong muli tayo magtagpo. Nakakahiyaman, pero kinailangan kong dumepende sa'yo kahit may atraso ako. At lulunukin ko lahat ng iyon dahil kailangan ko to. Muli siyang humarap sa lalaki. Alam kong huli na, pero malaking bagay to. Salamat, Mr. Great. Ngumiti ito at isinuksok ang kamay sa bulsa ng pantalon, saka pakyut na tumingin sa kanya. Malit na bagay. Pero utang ko yun sa'yo. Ibabalik ko sa'yo kapag may pera na ako. Pag mo munang isipin yun. Babayaran nga kita. Bayaran mo na lang ako kapag mayaman ka na. Napailing siya sa sinabi nito. Alam naman ng lalaki na malabong mangyari yon. Kahit magsumikap siya at magkaroon ng libo-libong pera, mauubos din agad dahil sa mahal ng bilihin ngayon. Sapat na sa kanya na ginagawa niyang bagay na nagpapasaya sa kanya, nababayaran ang kailangang bayaran at nabibili ang mga importanteng bagay. Sige, sabi mo eh. At yung interest. Tumigil ito sandali. Nararamdaman niya nakatitig ito sa kanya. Be my girlfriend again. Agad siya napalingon dito at napakurap. Tama ba ang narinig niya? Ha? Be my girlfriend again. Ulit nito. Girlfriend? Pakiulit nga yung sinabi mo. I'm pretty sure you heard it loud and clear. I said, be my wife. Girlfriend lang yung sinabi mo ah. Malakas niyan tugon. O, di ba? Narinig mo naman pala. Saktong bumukas ang elevator. Tumawa siya. Pasensya na. Anti-romantic na ako ngayon eh. Sinet ko na sa utak ko na tatanda akong single hanggang sa mamatay. Dahilan niya. Pero ang totoo ay hindi niya lang talaga alam kung paano ito sasagutin. Ouch! Sagot nito sa hindi seryosong tono. Mukhang expected na nito ang sagot niya. Sabay sila lumabas ng elevator. Anong kuta sinabi mo? Anang lalaki habang palabas sila ng building. Kung nalulungkot ka sa sitwasyon ko, pwede naman tayong maging best friends for life. Samahan mo akong tumanda. Sinasadya mo bang saktan ako? Malakas siyang tumawa. Mag-isip ka pa ng ibang pwedeng hingin. Malabo yung gusto mo eh. Sagot niya. Mauna na ako sa'yo. Bye! Inunahan na niya ito sa paglalakad bago kumaway at tuluyang umalis. Pumunta siya sa karinderya at umorder ng mga paborito niyang sisig at kaldereta. Hindi niya pina-take out at doon na lang siya kumain. Habang kumakain, ay nag-scroll siya sa Facebook. Aksidenteng napadaan siya sa isang tabloid post tungkol sa isang lalaking kilalang-kilala niya. Just in, Verge House Company names new CEO. Verge House Company has officially announced that Dante Villarreal, the son of former CEO Donato Villarreal, is now taking over as the new head of the company. After leading the company for over 40 years, Donato is stepping down and passing the leadership to Dante, who has been working as the company's COO for the past 5 years. Kasama sa post ang larawan ni Dante na tila nasa stage at nagsasalita. Agad niyan chinek ang source ng paulit-ulit, kung saan saang site siya napunta para masigurong accurate talaga nakita niya at hindi gawa-gawa lang. Pagkalipas ng ilang minuto ng pagre-research, sigurado na siya. Si Dante ang anak ng ex niya ang tinutukoy sa article. At ang mas masaklap pa, ang company na nabanggit doon ay siya ring kumpanyang ina-applyan niya ng trabaho. Napainom siya ng tubig dahil hindi siya makapaniwalang ganoon na pala ka-successful ang buhay ng mga ito ngayon. At si Dante na mismo ang bago magpapatakbo ng negosyo ng pamilya. Ilan sandali pa ay biglang tumunog ang phone niya. May natanggap siyang email mula sa kumpanyang ina-applyan. Imbitasyon yon para sa isang job interview. Bumigat ang paghinga niya sa nabasa. Gayunpaman ay nag-reply pa rin siya at kinumpirma ang pagdalo. Tinapos niya ang pagkain at hanggang sa pagbalik niya sa apartment ay litong-lito pa rin siya kung tutuloy ba siya o hindi. Sapat na nga makita niya si Dante sa iisang apartment building. Pero kung pati sa trabaho, hindi na niya alam. Baka tuluyan na talaga siyang bumigay. Nakahiga lang siya sa kama maghapon at malalim ang iniisip nang biglang may kumatok sa pinto. Agad siyang bumangon. Pagbukas niya ay agad na umikot ang mga mata niya. Si Dante lang pala.
Not that she was really annoyed though. Ang totoo, na-e-enjoy talaga niya ang company nito. Pero syempre, hindi niya yun sasabihin sa lalaki. Hindi ka ba masaya na makita ko? Tanong nito. Naka-formal suit pa rin ito at mukhang pagod, kakauwi lang siguro. Napatingin siya sa relo. Hindi niya namalayang mag-alas 8 na pala ng gabi. Ano ba kasi yun? May kailangan ka ba? Walang ganang tanong nito. Labas tayo. Umarko ang isa niyang kilay sa sinabi nito. Niyayaya mo ba ako mag-date? Ganun na nga. Masyado kang bold. Hindi naman lahat ng date tungkol sa may mutual feeling sa isa't isa, di ba? Let's call it a friendly date. Sagot nito na may tanong sa dulo. Pinagkrus niya mga braso sa dibdib. Wow! Ngayon na ako nakakita ng taong niyayayang ex ng friendly date. Namamangha niyang turan. Bakit? May rules na ba ngayon na bawal maging kaibigan ng mag-ex? Yung iba sinusumpa ang isa't isa, pero ikaw gusto mo pa makipag-friendly date? Hindi niya makapaniwalang sabi. Natawa naman ito. Depende naman kasi yan sa pinagdaanan ng relasyon. I was good to you. Aminin natin, boyfriend material ako, kaya wala kang dahilan para isumpa ako. Pero ikaw, saglit itong napaisip at napahawak sa baba. Sumbata na pala ngayon, hindi ka pa nakaka-move on, no? Nanghahamon niyang tanong. Natigilan ito at hindi nakasagot. Hala, mali yatang sabihin niya yon. Oo na, boyfriend material ka na. Ako na tong red flag. Pwedeng-pwede mo kong isumpa ngayon din. Bawi niya. Pwede bang date na lang ang palit sa sumpa? Matunog siyang huminga. Wala rin naman siyang ibang gagawin. Ay, fine, oo na, mapayag na ako. Ngumiti ito ng malawak. Great, let's go. Teka, magpapalit lang ako ng damit. Isinaran niya ang pinto at agad naghanap ng presentableng blouse sa cabinet. Pinili niya ang crinkled style na puting long-sleeve top at tinernohan ng itim na pants. Hinayaan niyang nakalugay ang buhok at naglagay ng light makeup sa mukha. Nang makontento na siya sa ayos niya, ay isinukbit niya ang itim na shoulder bag bago lumabas. Agad na nagtama ang mga mata nila ni Dante na naghihintay sa labas ng pinto. Hindi ito nagsalita. Nakatitig lang, na para bang nakakita ng anghel. Ganda ko ba? Tanong niya. Aware naman siya maganda talaga siya, kaya hindi siya magtataka kung ganon ito makatitig sa kanya. Natawa na lang siya sa kayabangan niya sa isip. Ha? Ani Dante, para bang hindi nito narinig ang sinabi niya. Ang sabi ko, ang ganda ko ba? Malamang. Agad nitong sagot, sabay iwas ng tingin. Lahat naman ng babaeng dinedi ko, magaganda. Anang lalaki, walang bakas ng pagbibiro. Mariin niyang kinagat ang ibabang labi para pigilan ng pagngiti. Hindi pa rin talaga nagbabago ito. Masyado pa ring honest at direkta. Kapag tinanong niya kung mahal pa siya nito, siguradong hindi ito magpapaligoy-ligoy. Halika na! Aya nito. Sumakay na sila ng elevator at lumakad palabas ng building. Saan tayo pupunta? Tanong niya habang binubuksan ang pinto ng kotse nito. Pumasok siya habang ito naman ay umikot at sumakay sa driver's seat. I will take you to my secret place. Sigurado matutuwa ka kapag nakita mo yun. Napanguso siya. Talaga? Kinakabahan ako ah. Baka bigla mo akong isurprise. Ang seatbelt mo. Imbes ay sabi nito nang mapansing wala pa siyang suot, agad naman niyang ikinabit ang seatbelt. Ilang beses pa siyang chinek ng lalaki na para bang sinisigurong safe siya bago nito pinaandar ang sasakyan. Habang nilalakbay nila ang kalsada ay nag-isip siya ng pag-uusapan. Congrats? Bati niya rito, bagaman hindi sigurado. For what? Sus, huwag ka nang magmaang-maangan pa. Nakita ko sa balita kanina. Ikaw nang papalit na bagong CEO ng Verge House Company. Pumalakpak pa siya. Deserve mo yon. Alam kong you worked hard to earn that position. Nakangiti niyang sabi. Ingot ka talaga. Natatawang tugon ng lalaki. Ano sabi mo? Inis niyang tanong. Hindi naman ako masaya eh. Napakurap siya, nagtataka kung bakit. Bakit hindi ka masaya? Magiging CEO ka na. Ang ganda ng posisyon nun. Bagamat nakatutok ang mga mata ng lalaki sa kalsada habang nagmamaneho, ay napansin pa rin niya ang lungkot na sumisilip sa mga mata nito. I want to earn that position because I worked hard for it. Because I deserve it. Not just because my father owns the company. Gusto kong patunayan na kaya ko na hindi ko kailangan ng backer para umangat.
Tumango siya. Naiintindihan ang nais itong mangyari. Hindi niya may pagkakaila na may nagbago na sa lalaki. Sa dati nilang relasyon, spoiled brat ito at mayabang. Madali nitong nakukuha ang gusto. Isang hiling lang, nasa harapan nito agad. Ngayon ay ibang-iba na ito. Lumalaban na ng patas. Ayaw na magpakontrol sa antas sa buhay. Ayaw mo bang maging CEO? Bigla niyang tanong. Siyempre gusto ko. Pangarap ko yun eh. Nangyayari na siya, pero hindi ka naman masaya. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ayoko ng backer. Yan ang privilege ng pagiging anak ng isang negosyante. Kapag nagkaanak ka, natural lang na ipamana mo sa anak mo ang mga posisyong yon. Kapag nagkaanak ako, sisiguraduhin kong hindi sila lalaking katulad ko na nakukuha agad ang gusto. Saktong huminto ang kotse sa isang lugar na walang tao. Nandito na tayo. Lumabas ito kaya sumunod na rin siya. Anong lugar naman to? Nasa gilid sila ng isang mataas na bangin kung saan malaya nilang natatanaw ang lunsod sa ibaba. Mula sa malayo, kitang-kitang kumikislap na mga ilaw mula sa mga gusaling natatanaw nila. Gabi na at tanging liwanag ng buwan ang nagbibigay ilaw sa paligid. Akala ko dadalhin mo ko sa mamahaling restaurant, dito lang pala. Anya sa dismayadong boses pero hindi na itago ng mukha niya ang saya. Nakangiti siya habang nakatingin sa malayo. Tama lang na nagsuot siya ng long sleeves dahil malakas ang hangin na sumasalubong sa mukha niya. I know you well, Bella. Ayaw mo naman talaga sa mga ganun lugar. Humarap siya sa lalaki habang nilalaro ang hangin ng buhok niya. Ibang klase ka. Paano mo nahanap ang lugar na to? Ang ganda. Tuwang-tuwa niyang sabi. Nahanap ko yan when you broke up with me. Simpleng sagot nito. Agad ang napawi ang ngiti sa kanyang mga labi. Don't worry, wala na sa akin yun. I brought you here kasi palagi kita naalala tuwing nandito ako. Binalik niya ang tingin sa malayo. Akala ko ito yung place na pinupuntahan mo para hindi ka malungkot. Kung palagi mo ko naalala, malulungkot ka lang. I might get sad, pero ito yung comfort place ko. Seryoso nitong sagot. Ngumiti siya at hindi na muling nagsalita. Di naman niya ang mga sandali. Ngayon lang siya ulit nakaramdam ng ganoong gaan. Hindi niya alam kung dahil sa lugar mismo o dahil kasama niya si Dante ngayon. Malakas pa ang papa mo, di ba? Kaya pa naman magtrabaho na ilang taon. Basag niya sa katahimikan. Yeah, nagtataka nga ako kung bakit gusto na niyang bumabagad sa pwesto. Nung una niyang makilala ang papa nito ay noon pang high school days nila. Hatid sundo kasi si Dante at madalas siyang isinasabay. Pero ang alam niya ay hindi pa ganong kayaman ng mga ito. Nakaangat sa buhay, oo, pero hindi sobrang yaman. Mabait ang papa nito. Medyo istrikto pero malawak ang pangunawa. Hindi madamot at magaling kumilatis ang ugali ng tao. Marahil, may iba pa siyang gustong gawin bukod sa pagiging CEO. Sabi niya, medyo alanganin. At saka hindi naman niya ibibigay yung posisyon na yun kung wala siyang tiwala sa'yo. He could have given that position to someone who manages better than you. Minsan, hindi mahalaga kung hindi niya kadugo ang taong pipiliin niya basta para sa ikabubuti ng kumpanya. Lumingon siya sa lalaki. Ibig sabihin, may tiwala siyang kaya mo. You earned this trust, Dante. Kaya tingin ko, kailangan mo nang baguhin ang goal mo. Set another goal. Patunayan mo hindi siya nagkamali sa'yo. Wow! Pabirong pumalakpak ito. Seryoso ako baka kala mo nagbibiro ako. Napanguso siya. Parang pareho kayo ni Papa mag-isip. Natawa siya. Baka ampon ka tapos ako talaga yung totoong anak. What if, palitan lang tayo, ako na lang ang CEO. Be the CEO's wife instead. Biglang banat nito habang malayo ang tingin. Ngumisi siya. Sira. Pero kung sa bagay, may point ka naman doon. Magsaset na ako ng bagong goal. Una, to prove him na hindi siya nagkamali. Pangalawa, to take you back. Wika nito sabay lingon sa kanya. Napakurap siya at hindi agad nakaimik. He didn't say he was joking. He has always been vocal about his feelings. Minsan nagtataka siya kung ano nakita nito sa kanya. Kung bakit hanggang ngayon ay siya pa rin ang gusto nito. Dante, bakit mo ako gusto? Hindi niya naiwasang itanong. Ngumiti ito. Para bang sigurado na sa isasagot. Sabihin na lang nating para kang gabi. Kumunot ang noon niya, litaw ang pagtataka. Ano namang ibig sabihin nun?
Lumingon ito sa kanya. Madilim, para nababalutan ng kalungkutan. Pero gayon pa man, nanatili ka maganda. Dahil sa mga bituin at buwan. Nasisilayan lang ang mga yun kapag sumapit na ang dilim. You shine brighter despite everything. Nanatili ka maganda at kumikislap sa kalangitan kapag napapagod ka na. Makatang sambit nito. Matagal bago siya nakaimik hanggang sa kumawala ang impit na tawa kahit anong pigil niya. Mas maganda ba ako kapag malungkot? Ibig kong sabihin, mas gumaganda ka kapag nakikita kong matatag ka at pilit lumalaban sa kabila ng lahat. Paglilinaw nito. Ah, yun ba? Tumango-tango siya. Nakagat niya ang ibabang labi. Ayaw niyang kiligin pero hindi niya mapigilan. Minsan lang siya nakarinig ng ganon at galing pa sa taong minsan niya nang nasaktan. Talaga lang ha? Saan mo naman natutunan maging makata? May binabasa ka ba? May invisible script ka ba na hindi ko nakikita? Natatawa niyang sabi. Panira ka talaga ng moment. Bigla nitong ipinatong ang siko sa ulo niya. Pinabigat pa kaya halos mapayuko siya. Alisin mo nga yung braso mo! Reklamo niya. Bella, be my girlfriend again. Biglang sabi nito, mas seryoso na kumpara kanina. Ha? Saan naman ang galing yan? Sa puso ko. Ba't ba yan lagi ang linya mo? Hindi ba uso sa'yo manligaw? I don't believe in courtship before getting into a relationship. Be my girlfriend, and I will court you every day. Sambit nito. May kung anong kinang sa mga mata habang sinasabi ang mga yon. Paulit-ulit siyang napalunok. Binalikan niya lahat ang pinagsamahan nila nung sila pa. He was good. Kahit nagsimula sa hindi magandang relasyon nila, masasabi niyang it was almost perfect. He made her feel like a queen. She was treated better than she ever imagined. Talaga bang gusto mo ko? Pag-uulit niya. Hindi lang kita gusto dahil palagi kitang mahal, Bella. Pag-amin nito, napayuko siya, nalilito. Pero nasaktan kita, di ba? Hinding-hindi niya makakalimutan kung paano niya ito sinaktan noon. I cursed you. I used you. Kalilimutan mo na lang ba yun? Tanong niya na para bang dapat ay magalit ito. Nung araw na yon, ang pinakamasamang araw ng buhay niya. She was in her darkest moment. Pagod siya, drained emotionally, at hindi niya kinaya ang bigat ng lahat sa trabaho at sa family niya. That day was also their anniversary. Nakalimutan niya yon. Nasayang ang effort nito. Dapat makikita sila dahil may sorpresa ito sa kanya pero hindi siya sumipot. Nalaman niya lang yon nang puntahan niya ito sa bahay at makita ang mga nagkalat sa loob ng kwarto nito. There was a letter balloon that said, Happy Anniversary. He always faced her with a smile. Ni minsan, hindi ito nagalit sa kanya. Doon niya na-realize, he's too good, way too good for her. She broke up with him, saying that she only used him to hurt him, to make him hate her, to push him away. Yet, only for him to kneel and beg. Alam ko namang hindi mo intention yun. I know you were just doing that to push me away. Naisip ko na baka nasasakal na kita. I spent all these years to be better, to be deserving of your love, Bella. Ha? Napailing siya, hindi makapaniwala. Now, he's blaming himself. No, Dante, wala kang kasalanan. Really? Muli siya napayuko, hiyang-hiya. I'm sorry. I've been wanting to say that. Medyo huli na pero sorry. Masyado lang magulo ang isip ko nun. You were too good. Hindi ko deserve ang katulad mo sa buhay ko. Sinapo nito ang kanang pisngi niya at pinaharap siya rito para magtama ang kanilang mga mata. How could you say that? Masipag ka, mabait, pursigido ka sa mga gusto mo. You always put your best. Matapang ka rin. Palagi mong pinapakitang okay ka kahit hindi. You're good at hiding. You had flaws. You're tired but choose to keep on going. Matapang ka't hindi agad sumusuko. Alam mo kung saan ka dapat at handa mong ipaglaban yun. I think those are enough reasons to like you. To even say that maybe I'm the one who's not deserving of you. Mahabang tura ni Dante na puno ng pagsusumamo ang mga mata. Parang hinaplos ang puso niya. She felt validated. Kung sino pa ang taong itinulak niya palayo ay siya pa nakakakita ng lahat ng paghihirap at kagandahan niya. The only person that would always choose to stay with her. Then, shall we date?
Anya sa simpleng tono na para bang wala lang yon. Pero alam niyang hindi na niya mababawi at handa na ulit siyang sumubok muli. Are you being serious? Ngumiti siya. Would you just say yes? Okay then, bahala ka kung hindi ka seryoso. We are now officially at this point, and I have only one rule. Seryosong saad nito. Nagtataka siyang humarap sa lalaki. Ano yun? No breakups. Ngumisi siya. May isa din akong rule. I won't follow your rules. Sabi niya sa katumalikod at lumakad pabalik sa kotse. Hey! Tawag nito. Umuwi na tayo! Sabi niya at pumasok sa loob. Sumunod na rin ito at tulad kanina, sinigurado nitong may suot siyang seatbelt bago pinaandaran sa sakyan. Tahimik ang buong biyahe. Walang nagbabalak magsalita, walang gustong bumasag sa katahimikan. It helped her process what had just happened a moment ago. Kanina lang habang papunta ay magkausap lang sila na parang magkaibigan, pero ngayon pauwi na sila na ulit. Wala siyang naririnig maliban sa malakas na kabog ng dibdib niya. Hanggang sa makauwi sila ay pareho silang tahimik. Nagtanguan lang sila bilang pamamaalam bago pumasok sa kani-kanilang unit. Saktong pagkasara niya ng pinto ay sumampa siya sa kama at parang bulating naglubasay doon. Sinabayan niya ng malakas na tili at pagwawala. Hindi niya may papaliwanag kung bakit at paanong nauwi sila sa ganon. Hindi niya alam kung nalilito ba siya o kinikilig lang. Tulad ng dati, bigla na lang ulit naging sila. Nang kumalma siya ay napatitig siya sa kisame. Sabay tingin sa pader. Inimagine niya ang lalaki na nasa kamilang bahagi niyon. That guy is now her boyfriend. Again? And what's next? She feared herself. Padalos-dalos siya sa desisyon. But it's not that she doesn't like what's happening. It's not out of love that they broke apart. It was her self-doubt and insecurity. She depended too much on him. Mauulit kaya yun? Mariin niyang ipinilig ang ulo. Maybe this time, she'll try to be better for him. Maybe this time, magiging open na siya sa nararamdaman niya at matutong makipag-communicate at makipag-usap na maayos. Maybe this time, it will really work out. Napangiti siya sa ideyang yon. Wala naman siguro masama na maghangad ng sobra-sobra sa isang relasyon. Nang sumunod na araw ay nag-ayos siya. Tinakin niya ang white polo shirt sa kanyang pantalon at itinali ng maluwag ang buhok niya. Naglagay lang siya ng light makeup at pinaliguan ng pabango ang buong katawan. Ngayong araw ang interview niya. Doble ang kabang nararamdaman niya dahil bukod sa posibilidad na hindi siya pumasa, ay makikita rin niya si Dante. Mula nung nag-date sila ay hindi pa sila nagkakausap. Palagi niya kasi itong iniiwasan na tinataguan. Nagbumukha na siyang ewan at hindi niya alam kung hanggang kailan siya magiging ganon. Hindi rin niya alam kung paano ito haharapin. Nahihiya siya at kinakabahan. Parang nasa early stages ulit sila ng isang relasyon kasi biglaan lang naman ang lahat. Isinabit niya ang shoulder bag sa balikat at kinuha ang resume. Paglapit sa pinto ay dahan-dahan niya yung binuksan. Sumilip siya sa kabilang unit. Mukhang kanina pang umalis ang lalaki. Pero para makasiguro ay dahan-dahan siya lumabas. Hinarang niya ang resume sa kanyang mukha habang nakayuko. Parang may pinagtataguan. Malapit na siya sa elevator nang biglang may kamay na humarang sa pader sa harap niya. Dahan-dahan siyang tumingala, kabado. Akala mo ba makakapagtago ka habang buhay? Madiing tanong ni Dante. Ah, Dante, ikaw pala! Pumeke siya ng tawa. Trying to play it cool. Napaayos siya ng tayo. Aminin mo nga sa akin, nagsisisi ka na ba na pumayag ka maging girlfriend ko? Seryosong tanong nito. Hindi agad siya nakasagot. Pakiramdam niya ay nahihipnotismo siya sa malumanay na titig nito. Oy babae, kinakausap kita. Ha? Ano kasi? Just say it if you don't like it. Inalis nito ang kamay na nakaharang at tumalikod. Mahal kita, pero hindi kita pipilitin sa isang bagay na ayaw mo. Shall we end this?